Huwag maging maramot sa pagpapatawad. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 7, verses 36 to 50, and I read it for you. One of the Pharisees asked Jesus to eat with him, and he went into the Pharisee's house and took his place at the table. And a woman in the city, who was a sinner, having learned that he was eating in the Pharisee's house, brought an alabaster jar of ointment. She stood behind him and his feet, weeping, and began to bathe his feet with her tears and to dry them with her hair. Then she continued kissing his feet and anointing them with the ointment. Now when the Pharisee who had invited him saw it, he said to himself, "If this man were a prophet, he would have known what kind of woman this is who is touching him, that she is a sinner." Jesus spoke up and said to him, "Simon, I have something to say to you." "Teacher," he replied, "speak." A certain creditor had 2 debtors, one owed 500 denarii and the other 50. When they could not pay, he canceled the debts of both of them. Now which of them will love him more? Simon answered, "I suppose the one for whom he canceled the greater debt." And Jesus said to him, "You have judged rightly." Then turning toward the woman, he said to Simon, "Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has bathed my feet with her tears and dried them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not stopped kissing my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore, I tell you, her sins, which were many, have been forgiven. Hence, she has shown great love. But the one to whom little is forgiven loves little." When he said to her, "Your sins are forgiven," but those who were at the table with him began to say among themselves, "Who is this who even forgives sins?" And he said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Nahihirapan ka bang magpatawad? Isa na po siguro sa napakahirap na utos ni Jesus na kanyang iniwan sa kanyang mga alagad sa atin na kanyang mga tagasunod ay ang pagpapatawad. Paano mo papatawarin ng isang taong nangutya, nag-alipusta, umabuso, nanloko sa iyo? Paano mo mapapatawad ang taong sumugat sa iyong puso? Napaka-imposible yata na patawarin mo siya kaagad-agad. Isa pong hamon sa mga tagasunod ni Kristo ay ang magmahal. Magmahal nang walang pinipili, magmahal na walang kondisyon. Nag-iwan ng halimbawa ang ating Panginoong Hesus nang siya ay nandito sa mundo, ang pag-aalay ng kanyang sarili hanggang sa kamatayan. Nagawa niyang ibigay ang buong sarili niya kahit sa mga hindi karapat-dapat, sa mga hindi kamahal-mahal, maging sa mga taong pumaslang sa kanya. Nakahanda siyang mag-alay ng sarili at magpatawad, kagaya ng sinabi niya bago siya lagutan ng hininga, "Ama, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Ang ating pong pagbasa ngayong araw na ito ay isang paanyaya sa atin na kung tayo ay magpapatawad, magpatawad tayo ng todo-todo. Huwag tayong maging maramot sa pagpapatawad. Ating pong obligasyon, ating ding bukasyon at misyon ay ang ipalaganap ang pagpapatawad ni Jesus sa iba. Kung papaanong tayo po ay humihingi ng tawad sa Diyos kapag tayo ay nagsisimba, nagdarasal,
At kapag tayo ay nangungumpisal, hinihingi rin sa atin ng Diyos na ang kapatawarang ating tinanggap ay maipasa rin sa iba. Ang pagpapasa ng pagpapatawad ng mula sa puso ng todo-todo ay isa ring bukasyon ng kanyang mga alagad, nating mga Kristiyano. Kung nahihirapan po tayong magpatawad, humingi po tayo ng biyaya kay Jesus na pagkalooban tayo ng isang pusong taos ang pagpapatawad sa iba. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, turuan niyo po kaming magpatawad, higit lalo sa mga taong hindi karapat-dapat at hindi ka mahal-mahal para sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video nito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.